kahihiyan na ginawa ng inyong witness kahapon. Kasi akalain nyo witness, no? Witness pa siya, plus investigador pa siya, pero wala siyang personal knowledge sa mga nangyayari. No, Yeah. our guest, yeah. I'm teaching. I'm teaching in the College of Law (UP) in Diliman. I'm also teaching in 2 other law schools in Cebu City. And I'm the partner of our law firm here in Cebu City. So we have been tasked to be private prosecutors for the upcoming impeachment trial, Regina. Kamusta yung mga preparations, attorney? Okay, so preparation-wise, yun. So as much as possible, despite our busy schedule, the prosecution team, we are doing our mighty best. Formal court proceeding na halos wala namang nakakanood sa'yo except for the people who are present there. And it's very different from previous impeachment trials, no? Because the previous trials, wala pa naman tayong masyadong SOCMED talaga, di ba? Ngayon lang talaga that you can see all the comments online. So ako personally, and I think most of us in the defense team, we try to keep out of social media. Anyway, because I'm supposed to be committed to this fucking show. So part of that anger is anger at my stupidity. Kilala nyo yun ba? Yung tumayo na yun, kilala nyo? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na. Ito na yung sinasabi natin dahil sa kaingayan nyo. Nagiging palpak tuloy yung mga banat nyo. Sa hang patunay, merong isang video rito. Nabulaga itong mga prosecution team. Na niyayabang-yabang nila, yung kanilang witness ay credible. Kung makikita nyo naman, sa cross-examination, lagapak ang mama. Sino yan? Ngayon, may banat sila. Kaya nga sabi ko nga sa inyo matagal lang sinasabi ng matatanda, ang lata pag walang laman, sobrang ingay. Hindi nyo gayahin yung abogado ni BP Sara. Napakasimple lang sumagot. At hindi sila nag-e-expose ng kung ano-ano. At hindi sila nagyayabang ng kung ano-ano. Hindi katulad dito, dito sa interview ng abogado ng prosecution, marami pang sinasabi. Pero bago natin pasadaan lahat ng ating mga balita ngayon, yung mga reaction video natin ngayon, andyan po yung join button. Pumindot ka na at sa dulo ng ating video, syempre, yung shoutout segment natin, hindi ho magtatapos at ako kung hindi ko kayo masya-shoutout. Hindi ho lahat kasi minsan natatabunan ho. Salamat nga pala doon sa mga bagong subscribers natin. Salamat ho na marami at talaga hong sinusundan nyo ang ating mumunting channel. Ngayon, meron ho akong inihandang video sa inyo. Dito natin mapapatunayan kung gaano kayabang at kaingay ang prosecution. Hindi lang dito sasagutin ho yan ni Atty. Poe dahil ang ingay nyo, na-hot seat kayo at bukod doon, nakakakuha ng puntos ang defense. Alamin natin ang puntos dito 10 out of 10 daw. Talaga? 1 to 10, I would say that we are 10 over 10. Reason, Karen, is, What of is? course, ito yung start, no? Umpisa pa lang. Ina-anticipate mo lahat ng challenges, lahat ng mga scenarios, lahat ng blunders, naiisip mo lahat yan, di ba? At I must say also na day 1, include na rin natin up to day 3, dyan pinakamataas yung level ng pressure for us. Kasi we do not know yet what kind of engagement we are going to have, what kind of encounters we are going to have, whether our concerns will be addressed and favorably acted upon by the impeachment court, no? And that is why I would say, amid all the apprehensions, I would say that we are 10 over 10. And not only that, Karen, no?
Wait. Yan ang sinasabi natin. Umpisa pa lang, maingay na. Bago ito magkaroon ng trial, bago ito simulan yung paglalatag ng ebidensya, kung sino yung mga witnesses, ando sa presentation, opening ceremony, opening statement, doon na ho nagkalaway-laway. Doon na ho nabuo yung laway. Na talagang naging trending ho sa social media. Tinatanong nga nila ano ho ba yung purpose ng laway na yun? Kasama ho ba sa script? Kasama ho ba sa script yun? Nagtatanong ho lang kami. O kasi yun ho ang nakita ng taong bayan, instead na nakapokus doon sa opening ceremony o opening statement, napagpiestahan ho si ate. Ngayon, sira ho ngayon. Paano ngayon? Napuntusan na ho kayo sa laway, sinigundahan ho ng sipon. Ano po ang kredibilidad ang lalabas at para paniwalaan ng taong bayan na magaling nga ang prosecution? Dahil sa una pa lang, puro ngawang narinig natin, hindi nyo gayahin yung abogado ni Bibi Sara, mamaya ipapakita natin yan. Napaka-humble lang ho magsalita. Wala silang mga ganyang paandar. Kaya nagtataka tayo, bakit lagi sila nagbibida-bidaan, pinapangunahan nila kung ano yung mangyayari. Diba, hindi muna nila hintayin kung ano yung kahantungan pagkatapos ng balitaktakan sa trial court. Ang naging problema ho ito, dahil sa gusto nila ng popularidad, pa-interview dito, pa-interview doon, sabi ni Aling Marie, maraming nasasabi, ang outcome, laglag. Kumbaga sa, laglag ang tuka. Diba? Hindi sa totoo lang ho tayo. Ibang-iba ho ang pagkakaintindi ko para sa akin ang interpretasyon ko sa prosecutor, sa prosecution at dito sa depensa. Sa galing ba naman ng pinakita at bukod doon hindi pa maiingay. Ngayon nabulabog sila, nagulat sila. Maabot to sa ating kababayan Marami hong kababayan natin na nag-comment na talaga namang, pinagmamalaki nyo ba yan? Ang alin? Yung bago yung witness nyo, pinagmamalaki. Yan ba yung witness nyo? Parang wala namang kredibilidad. Pero anyway, tuloy natin to. We were able to achieve all our goal per day. For example, if I may continue, for day 1, the intention is to be able to reach out to the Filipino people, no? At yun ang ating pinagsikapan na gawin during our opening statement, no? Pinilit nating makaabot sa lahat ng Pilipino. Ang sabi nga, saang sulok man ng mundo, kayo naroroon. Di planado. Yun pala kanilang plano. Reach out sa sambayan ng Pilipino, kaso nga lang, nagmistulan teleserye at drama yung opening statement. Kaya may tanong ho ang ating kababayan. Ma'am, nagtatanong ho lang kami paano ho ba yun? Kapag magsasalita ka, pupunuin ka ng laway dito. Nagtatanong ho kami. Baka meron ho kayong tips para malaman namin. Baka sakaling sa susunod, magawa rin namin yung mapuno yung laway dito sa gilid habang nagsasalita. Meron ho ba kayong tip para sa amin? Ngayon, eto. Paano mo naman nasabi, kuya, na talagang wala nang kredibilidad ang kanilang witness? Napansin ho yan ng isang magaling. Netizen ho ba ito? O merong profesyon? Pero anyway, hindi na natin kailangan kung anong profesyon ni kuya Nakita niya lang. Ang kanyang komento para dito, alamin natin. BI officially, Attorney Jeremy Lotox impeachment court appearance moved to Monday, July 13. So ano nangyari sa inyo, House Prosecutor? Ano nangyari? Kasi kahapon hindi na ninyo kayang harapin ang kahihiyan na ginawa ng inyong witness kahapon. Kasi akalain nyo witness, no? Witness pa siya, plus investigador pa siya, pero wala siyang personal knowledge sa mga nangyayari. So paano maging credible witness ang inyong witness kung walang alam pala sa mga nangyayari? Di ba? Di ba mas nakakahiya yon? Tapos ngayon, ito pa yung kanilang witness ngayong araw, imbis ngayon magpapakita, minove nila ng July 13, which is Monday. Kasi nga hindi nga nila alam kung ano ang sasabihin nila.
no? Hindi nila alam kung ano na namang kasinungalingan ang sasabihin nila kasi nabigla sila. Sino ba namang mag-aakala niya na tanungin ka ba naman na nag-file ba ng case si BBM? Nag-file ba ng case si Lisa? Nag-file ba ng case si Martin Romualdez? Wala. Wala silang may papakita kasi wala namang nag-file ng case laban kay Sara Duterte. So ang dami nga nilang tanong, sino nag-file ng case? Paano nabuo ang iisang kaso kung wala naman palang nagfa-file ng case laban kay Sara Duterte? Tapos tinanong pa siya kung meron ba siyang alam sa hitman ni Sara. Wala naman palang alam siya. Wala siyang personal knowledge. O di ba? So ngayon, ang mangyayari, mas lalong manggagalaiti na naman kayo ngayon kasi bumisita si Attorney Lopez. Anong sabi ni Attorney Lopez sa kanyang speech kanina doon sa mga nung ini-interview siya ng mga media sa labas? Mag-ingat dahil parating na ang Bagyong Inday. Yun na. Sasakit na naman ang... Yun na ang sinasabi natin. 'Di ba? Meron na hong babala kasi may papasok na bagyo paparating. Ibang-ibang klase. Kung matatapat ka sa mga mabubunganga at mga matatamis at mabulaklak na salita, hindi naman pala kayang o tapatan itong depensa. Ngayon, dito magugulat ka, meron dito, interview ito kay attorney. Kay attorney ng prosecutor. Ligwatan, confident, strong evidence, may sway. Senator Judges an impeachment case. Kailan ito nangyari? 3 weeks ago. Yan ang sinasabi natin dito. Pag marami masaming salita, bago ito mangyari balik tanaw lang natin kasi interview ito. Pag nanguna ka at pinangunahan mo yung mga bagay-bagay na hindi pa nagaganap, ibig sabihin nun, inuunahan mo. Paano kung masosopla ka? Anong sagot mo dito? May papakita akong video sa inyo at mamaya, ibibigay ko rin yung video. Bakit nasabi mo na pag ang isang lata ay walang laman, maingay? At bakit mo nasabi, pag magaling ang tao at hindi nagbibida-bidahan, yan ang tunay na mandirigma. Tama? Alamin natin dito. Equally, with equal force. Or 3 weeks ago, bago mag-trial. Regina. So, attorney, kasama mo sila Father Sabalya? Yes, so Ronald. Payatas? Okay, so yes, sila Father Bong, sila Father Joel, and also we have may mga madre, we have leaders of our civil societies, and we also have lawyers. So we have lawyers from Cebu. I am a Cebu-based lawyer. Yes, Ronald. Families ng mga EJK victims? Not necessarily. Na parang nasa first impeachment complaint, but they belong to the same group, Ronald. You are a Cebu-based lawyer, you said, attorney. Yeah, I'm teaching in UP Law. I am a professor. Okay, by the way, this is the first time. No, I'm being asked this question, so I like it. I'm just introducing myself. No, because we want to get to know our guest. Yeah. So I'm teaching. I'm teaching in the College of Law UP in Diliman. I'm also teaching in 2 other law schools in Cebu City. And I'm the partner of our law firm here in Cebu City. So we have been tasked to be private prosecutors for the upcoming impeachment trial, Regina. Kamusta yung mga preparations, attorney? Okay, so preparation-wise, yun. So as much as possible, despite our busy schedule, the prosecution team, we are doing our mighty best to come up with the best possible case against the Vice President. So busy. That's all I could say, Ronald. Attorney, let me back up a bit Opo. kasi it's been 14 years since we had an actual impeachment trial. Kumbaga, ang henerasyon ngayon, hindi natatandaan yan hindi naabutan yan Ano yung papel ng private prosecutor dun sa impeachment trial? What's your role vis-a-vis the prosecution panel coming from the House?
So, yung sagot diyan siguro yung analogy na lang, Ed, no? Yung analogy natin, for example, yung mga naka-experience na ng criminal prosecution sa isang korte, no? May mga fiscal yan, may mga public prosecutors, so to speak, no? Yung trabaho nila, ito po yung mga abogadong trained under the Department of Justice, yung tinatawag natin na National Prosecutorial Service. Yung trabaho nila really yung pag-prosecute ng mga akusado sa mga criminal cases. But Because it's may people mga of the instances, Philippines. Ed, na yung, for example, yung private complainant ay may extrang pera, pwede silang mag-hire ng tinatawag ng mga non-prosecutors or fiscal o yung mga tinatawag nating mga abogado, yung mga litigators, no. And then so yung scenario now is yung isang private lawyer, okay? Siya yung magpro-prosecute ng isang kaso sa isang criminal case. Pero trabaho yan ng fiscal at public prosecutor. Yeah. So yung abogadong yan, kailangan kumuha yung tinatawag natin, Ed, na authority to prosecute. No? Authority to prosecute. And then, so kung yung isang abogado ay may tinatawag ng authority to prosecute, yun yung time na yung abogadong yan, na private prosecutor can now appear on behalf of the state, on behalf of the prosecutor. Kaya yung light tinatawag yan, yung tawag namin dyan is under the control and supervision of the honorable prosecutor. Pero yung pagkakaiba, yung role namin, walang bayad. No? This is pro bono. No? Sabi Talaga, walang bayad, Magsiservisyo kayo tapos walang bayad, ano yun? Naniniwala kayo, walang bayad, yung serbisyo? Wow naman. Alam niyo sa mga ganyan tao, hindi na ho ako bibilib. Bakit? Mag-uubos ka ng oras, gugugulin mo panahon mo dyan, tapos walang bayad. Totoo ba? Hindi ho, galing sa video Gusto tuloy natin? Sabi namin ni Attorney Lorna, ito ay para sa bayan, Ed. So yun, Para sa bayan. Wala ho, bayad. Kaya naman pala palpak ang prosecution kasi hindi nababayaran. Ayon sa video Kaya naman pala nagkakapalpak-palpak. Wala hong talent fee. Walang attorney's fee. Dito ako bibilib. Simple lang ho. Sagot, tanong, at wala nang ibang cheche-bureche. Kakaiba ho ang karisma ng mamang ito. Kung ano yung tinanong, hindi ho sila masyadong maingay kung ano yung kanilang mga kapasidad, abilidad, kung paano nila depensahan ang akusado. So, paano po yun? How do you keep your cool under that pressure? Well, Ms. Karina, syempre, we try as best as we can to keep the noise out, kumbaga. But of course, siguro magbobolhan tayo if I tell you na walang pressure, diba? Of course, there's pressure and it's very different from a normal court proceeding na halos wala namang nakakanood sa'yo except for the people who are present there. And it's very different from previous impeachment trials, no? Because the previous trials, wala pa naman tayong masyadong SOCMED talaga, di ba? Ngayon lang talaga that you can see all the comments online. So ako personally, and I think most of us in the defense team, we try to keep out of social media para hindi tayo masyadong naapektuhan, no? But well, ako personally, I can't help but also look because sometimes, It's constructive. It's constructive, and based on the comments, we also might need to do we have to Adjustments, be we have to be very, how do you say this? Kailangan siguro medyo magpakatotoo din tayo. Huwag tayong masyadong egotistic, no? Na pag may mga constructive comments naman, siguro dapat pakinggan din natin. So it's really balancing that, no? Right. Simple lang ang sagot, di ba? Walang kayabang-yabang. Wala kang makikitang kayabang-yabang, Saka, alam nyo bakit ayaw nila? Makakapuntos ang kalaban, kita nyo dito. Diba? Paandar sila dito bago mag-hearing, bago mag-trial, interview, pagkatapos interview, pangalawang araw, ganun din, pangatlong araw, ganun din. Kanina may banat na naman sila. Napunta sa usapin ng laway. Pero bago natin ilabas yan, meron lang ako ipapakita ng video sa inyo. Nagulat po ako dito. Sumambulat ito sa social media. At itong video na ito, nanggagaliiti ang mama.
Hindi natin alam kung ano yung punot dulo, kung bakit ho nagagalit ang mamang ito. Nagsisigaw siya eh. Hahanapin ko lang ho Hahanapin ko lang ho yung video na yon at ipapakita ko sa inyo. Kasi, ibang klase ho yung galit ng mamang yon. Ibang klase ho yung galit ng mamang yon. Tandaan nyo ano ho ba ang pinagmulan ng galit? Gabinete ito ni ni Boyet, ni Pangulo. Gabinete niya to. Nanap ko lang ililipat ko lang yung video. Ngayon, meron siyang sinasabi. Ito na, bahala na siya magpahayag diyan. I'm sick and tired of the bullshit. And I'm sick and tired that I have to do it anyway. Because I'm supposed to be committed to this fucking show. So part of that anger is anger at my stupidity. Kilala niyo ba yung tumayo na yon? Kilala niyo? Kilala ho niyo ba yung tumayo na yan? Yung mama na yan? Trending ho yan, pinag-uusapan ngayon social media. Ang sabi rito, meron ako nababasa dito, pag tinanong mo siya sa Google, hindi ho fake ang Google Huwag ho kayong sasabihin nyo fake ang Google. Hindi ho sila nagbibigay ng mga maling impormasyon. Lagi ho yan tama. Anong dahilan bakit may nakakalat na video na galit si Lagdameo? Yun ang itanong nyo sa Google. Ang kumakalat, papakita natin, baka sabihin nyo niloko kayo eh. Tinanong ko ho yan. Ano ang dahilan bakit may nakakalat na video na galit si Lagdameo? Gabinete ho yan ni Pangulo. Ang mga kumakalat na balita at video na nagpapakita na galit o protesta laban kay Special Assistant to the President o SAP Antonio Anton Lagdameo Jr. ay nagugat sa mga isyong pampolitika, aligasyon ng korupsyon at sigalot sa pamamahala ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Bakit ho talagang nagagalit? Bakit siya napasigaw? Narito ang pangunahing dahilan sa likod ng kontrobersyal na video. Aligasyon ng korupsyon sa BARM Fund. Agay ko. Merong korupsyon sa BARM Fund. Korupsyon sa BARM Funds. Naging mitsa na matinding diskusyon sa internet ang hayagang pag-akusa ng ilang politiko tulad ni dating TESDA Chief Suharto Teng Mangunadato kay Lagdameo ayon sa mga akusasyon sa mga viral video na di umano'y napupunta sa bulsa nito ang bilyong-bilyong pisong pondo, aray sarap, na nakalaan sana sa mga proyekto at pabahay sa BARM. Aray ko, ano nangyari? Ngayon pa man, mariin itong tinanggi at dinisensya sa pamunuan ng BARM sa pamumuno ni Chief Minister Ahod Ibrahim at sinabi ang mga paratang na ito ay gawa-gawa lamang at walang basayan. Ayun naman pala bakit nagalit? Bakit kailangan magsisigaw doon at bakit kailangan humantong doon sa mga bagay na yun? Ulitin natin I'm sick and tired of the bullshit. And I'm sick and tired that I have to do it anyway. Siya ba yan? Nagtatanong lang ho tayo alam niyo ho ba itong video na to? Kasi, yun ang lumalabas eh. Pero anyway, nagtatanong tayo, kaya kung alam niyo yung video na yan, protesta at pagsunog ng effigy sa Marawi. Naku, ano naman to? Issue sa pagbabawas ng seat at politika. Pag-atake ng oposisyon at ibang grupo, yun yung mga pwedeng lumalabas sa sagot. Nako po, Karudi. Issue ng laway. Bakit nagkaroon ng issue sa laway,
Kayo, kung tatanungin anong katanungan nyo sa issue ng laway at makontrobersya ang issue ng laway. Bakit? Dinipensahan ho. Ni Garin, dinipensahan si Representative Luistro mula sa bullying. Aray mo. Paano ho naging bully? Nagtatanong ho lang ho kami, paano yung konkretong dahilan o paliwanag sa konkretong bullying? Naging bully daw. Napag-usapan lang ho siguro sa social media. Kaya siguro, ang akala siguro nila ay binubuli na. Ganun naman ho talaga, di ba? Maski sa pelikula, maski sa mga artista, di ba? Pag nagpapatrending ng pelikula, may konting drama. Tama? Siguro nagpapatrending lang siguro. Bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. Yun naman pala, may anong problema doon? Ang laway ay part ng normal na buhay. Kung wala kang laway, hindi ka tao. Alien ka, alien. Diba, kung wala kang laway, hindi ka masasabing tao, tama? Ma'am, ano ba problema kung walang laway? Pag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness. At kasama dyan yung saliva. Okay. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, I believe, kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung, if the spokesperson siya. Pero, nagulat ako nung sabihin niya, physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a Malay mo nga, ma'am, totoo. Kasi tayo mga Pilipino, even mga foreigner, ibang lahi, may sarili-sarili tayong opinion at reaksyon. Kung opinion niya yon, hindi nyo kailangan saklawan at pangunahan ang opinion ng isang tao. Kung yon ang kanyang pananaw, tayo naman ho ay demokratikong bansa, kung tututulan mo siya sa kanyang opinion, may problema ho kayo. Diba? Kung ako nga, pananaw ko, kung halimbawa naglalaway ako, ibig sabihin, normal akong tao kasi naglalaway ako. Yan ang sinabi nyo. Wala naman hong problema kung naglalaway. Ang problema, alam nyo bakit naging problema? Trending ho kasi. Hayaan nyo, lilipas din yan. Lilipas din yan usapin sa laway. Matatabunan din ho yan. Ng sipon naman. Bakit ho kayo nagagalit? Nagagalit ho ba kayo? Nagtatanong lang ho kami, ha? Hindi kasi sa itsura ni ma'am parang, tignan nyo. Di ba? Isipin nyo mabuti, ha? Bakit nagalit si ma'am sa issue ng laway? Pero hindi siya nagalit, ha? Sa issue ng mga mali-maleta. Di ba? Paano naman ho yung mga taong bayan na umaasa na sana yung maletagang, mapag-usapan naman? Mapunta tayo sa maletagang. Kayo, anong palagay mo sa maletagang? Diba? Sana susunod, pag mga ganyan trending, hayaan nyo sila magpa-trend. Laway lang ho. Ako nga, may laway dito. Pero, di naman ho ako binabash ng ating mga kababayan. Ayun nga lang kasi, alam mo yun, nabubutasan na. lie. Especially if you're a former official of the government. Bakit napunta doon? Laway ang usapan. Ibig sabihin, babatikusin mo ngayon yung nagsalita. Anyway, alis na tayo sa usaping laway. Dito tayo, ha. Wala raw butas. Attorney Mel Santa Maria, sablay ang defense team ni BP Sara sa pag-cross examination. Talaga ba? Hindi nyo pa rin makuha yung punto? Wow naman. Hindi nila makuha yung point. Sablay daw ang defense team. Iginiit ng isang law expert na sablay at walang tinamaang punto ang ginawang cross-examination ng depensa ni Vice President Sara Duterte kay NBI agent John Mark Calilong.
May umarangkadang balita si JM Pineda. Yes, sir. You said that you were trained for 2 weeks? Kung ang defense team umano ni VP Sara Duterte ang tatanungin, perfect score ang nakuha nila sa pag-cross-examine sa unang witness na si NBI Cybercrime Senior Agent John Mark Calilong. Totoo naman. Hindi lang perfect. Excellent. Ha? Kung pwede lang dagdagan pa kung ano yung terminology dito sa defense, kung ano yung pinaka-the best na pwedeng itawag, yun tayo. Tumbok daw kasi nila ang misyon sa pagtatanong sa witness pati na rin ang kanilang layunin sa cross-examination. I'd like to, of course, thank the counsel for CJ Narvaza, who we feel did a really good job sa kanyang cross-examination. We had targets for today, and we can confidently say that we were able to achieve those targets. Pero para sa isang legal expert na si Atty. Mel Santamaria, sablay ang target ng depensa. Nabasagin ang mga pinagsasabi ni Calilong. Wala umanong tinamaan na punto ang grupo. Kala nyo lang. Yan ang sinasabi natin eh. Oo. Didepensa talaga yung mga kampo nila. Kasi kampo nila yan eh. Di ba? Ngayon, ilabas nyo ngayon, yung galing nyo dito, pag pinahanap ho ng defense team, yung sinasabi nyong gustong tumigay kay BP Sara. Kasi sigurado wala silang mailalabas eh. Sino naman yung babayaran nila daw di umano para umatin at maging witnesses nila. Diba? Yung hitman ang ilabas nyo para magkaalaman. Kung sino talaga yung inutusan ni BP Sara doon sa video niya. Eh hindi, kukuha ng 2 minutong video, i-upload, kakasuhan. Ang masaklap pa nito, hindi pa yung Pangulo ang nag-file ng case. Hindi pa yung asawa ng Pangulo ang nag-file ng case. At hindi rin si Martin ang nag-file ng case. Sino ang nag-file ng case? Ang lumalabas sa video, sino? Alam na. Mga Dorobo. Ngayon, mas marami pang ebidensya ang lalabas. Ilabas nyo. Ang malupit nito, pag nag-cross-examine na, lalabas ang katotohanan. Thrilling. Baka mamaya, ma-hot seat. Yun ang inaasahan natin, ang paglabas ni Thrilling. Dito yan, lalabas sa SALN ni BP Sara. At yung AMLAC na sinasabi, diyan, sa Monday, sana mangyari. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing sa inyo. Pakilike, share ang video natin. At siyempre si Mang Banat, paki-subscribe nyo. Ito yung kanyang channel. Ito ho si Mang Banat. Ayan Mang Banat. Yan si Mang Banat. Kaya wag nyo kalimutan na tulungan natin tumataas na. Panoorin nyo bilang pagsuporta natin sa mga vlogger ng mga Duterte. Hindi naman mahirap, 'di ba? Magla-like ka lang, share mo lang at manunood ka lang. 'Di ba? Dito naman tayo sa shoutout segment natin. Ito yung kagandahan, ito yung inaabangan ng ating mga kababayan 'Di ba? Tama po? Tama. Mula kay Ma'am Rosie Brillo, shoutout po sa iyo hindi ko makita. Ang labo ng mata ko. Mula kay Comia. Shoutout po sa iyo. Louis de Langosa, shoutout po sa iyo. Corseni Galon, shoutout po. Martina Notarte, shoutout po sa iyo. Toto Batota, shoutout po sa iyo. Grabe ang pangalan ni Sir. Martin Mansibang, shoutout po sa iyo. Arnel Miradilla, shoutout po sa iyo. Glenn Carpo, shoutout po sa iyo. Jack Banganjembagak, shoutout po sa iyo. Lee 4093, Ma'am Damanusan, Ma'am Malu, The Survivor Mix Vlog, Ma'am Sorina. Shoutout po sa iyo. Alfonso Alianza, J. Morales, Jingay D, shoutout po sa iyo. Elisa Cartis, Saily Faith, Siyong, Arthur Mabulay, yan, shoutout po sa iyo, sir. Ma'am Lolito Cordera, Jason Magluyan, Jerry Ranara, Ma'am Quadera, Winnie Quadera, Willie De Los Santos, shoutout po sa inyo. Aquarius G, shoutout po, Ma'am Negris, Christine Cahegas Paradela, shoutout po sa iyo. Irene David, Tina Kutaran, shoutout po. Liberty
Lemurinas, shout out po. Darrell Marpores, Florante, I4D, Venus Diaz, shout out po sa inyo. Memay Lamado, Rogelio Carnillo, 815, Sharon, shout out po sa inyo. Victoria P. Morales, shout out po. Jocelyn Gatchalian, Comia 407, Elisa Catriz, Martina Nutarte, Boyac 7586, shout out po. Jennifer Tagallo, Kiko Man Vital, Willie De Los Santos, Roltiki, Arnold Gadovi, shout out po sa inyo. Susan Aquino, Raul Katamco, shout out po sa Lucky Charm. Christine Mendoza, Darrell Marfores, Smooth Criminal, shout out po sa inyo. Jacinto Canovas, Arnel Loren, Domingo Ligsay, Julie Tokuma, Aquino Camilo, Feli Hernandez, Simon Rosales, shout out po sa inyo. Charles Paler, Georgie Gonzalez, Angelito Gontinas, Simeon Rosales, Ses Maliksi, Mamalu the Survivor Mix Vlog, Alona Valdez, Anekto Gamal, Irene David, Jocelyn Gatchalian, Loma Cabrera, shout out po sa inyo muli. Boyax, Piti Ibalane, Monet, Arturo Mabulay, Joy Elugin, Badrial, Tony Uy, Mary Shera, shout out po sa inyong lahat. At ako ho ay maglalambing. Pakilike, share niyo yung video natin hanggang sa muli. Bye-bye!